Welcome to our humble abode. The most beautiful, the legendary, the calmest face before the storm. The one and the only, La Morte Bianca. Darling, when the compliments are excessive, they stop sounding sincere. Of course I'm sincere. So sincere, in fact, I prepared my favorite. Oh, here you go. You have to try it. You haven't eaten, right? You have to eat, okay? How do you call this dish? It's called kare-kare. It's slow-braised pork with peanut sauce and fresh vegetables from our garden. That's it. Interesting. Rich, savory, and surprisingly sweet. Oh, yes, because Filipinos are very sweet people. We put sugar in everything. It depends on your preference, 25%, 50%, 75%, up to 100%. Like milk tea. Yes, milk tea. Is that from a Dolce Banana show at the Grand Palais? Yes. Oh, I like you. You have a good eye. It's an archival piece, one of its kind. Again, correct. Because I have connections, you know. And Filipinos are everywhere. And even though we're only a third world country, we can still, you know, have high fashion, right? Sounds impressive then. Yes. Anyway, Bianca, aside from talking about our fashion sense, why are you here? You know very well why I am here. I will run the operation from here on. Akala mo siguro magugoyo mo ako dahil ikaw sila foreigner rin, ano? Kayo talaga mga Moraviano. Pare-pareho. Well, Kiara, I'm not that easy. Hindi naman kita niloloko. And it's a fair offer. No. I get to call the shots here. Bakit hindi mo muna patunayan sa akin na valuable yung ibibigay mong information? Then saka ako magdidesisyon kung talaga bang worthy yan ng immunity from prosecution. Hindi yung ikaw pa yung may ganang mag-demand. Come on, Agent Alex. Alam ko yung ginagawa mo. I wasn't born yesterday. I know how to play my cards. Kairita. Kausapin mo nga yung jowa mo. Pwede lang mag-suggest pero never ko siya matidiktahan. Kasi alam mo, Agent Alex, pagdating sa relationship namin, we value, alam mo yun, mutual respect tsaka independence. Wala kami mga traditional gender roles kasi we view each other's equals. Kano? Diba? Look, Agent Alex. Kailangan mo na vital information, di ba? Kaya ko naman ibigay yun. Pero game changer to. Siguraduhin mong handa ka. Kung baka game changer ka naman dyan. Wop. Hindi to overhype ah. Kumbaga, pagdating sa teleserye Agent Alex, pambuktuing purpose ang hawak ni Kiara. Yes, ganun katindi. Hindi ka talaga makakabitiw. Kaya kung ako sa'yo, give Kiara a chance. Pakinggan mo muna siya. Oh, pumasok na raw ang sweldo. Yeah! Sweldo today, memory na lang tomorrow. Well, ganyan talaga. Kaya bago pa tuluyang maubos yan sa bayarin, mag-samgyup muna tayo. Samgyupsal. Kasi alam mo, deserve naman natin. Naman. Pero, alam nyo, kayo na lang. Bakit? Wala hindi tayo kumpleto eh. Alam mo, General Norberto, wala kasi vacation leave.
Tapos si Alex naman nasa Hong Kong. Kung sabagay, mas masaya sana kung kumpleto tayo. Exactly. Be, ganito na lang. Guys, mag-burger na lang tayo. You buy one, take one! Yeah! Tara! Pwede. Tara! Burger tayo. Uy, saglit. Si Alex. Tara. I-monitor mo yung tawag, ah. Baba na lang tayo. Oo, tayo na lang yung bubili. Hello, Agent Alex. Buti, napatawag ka na. Kanina pa kami naghihintay ng updates mo eh. Ang dami nangyari, ang daming ganap, Bok. Okay. Pero kamusta na? Huli mo na ba si Kiara at si Mikoy? Yes, kasama ko na sila ngayon. Nice! That's a good news! Eh sila, kamusta? Inatake ka ba niyan na Ila Fornarina? Okay lang ako. Na-corner ko rin sila eventually. Nice. Sobrang proud na proud ako sa'yo, Bok. Alam mo yun? Kasi lahat ng pinagpaguran mo simulat sa pool, lahat ngayon worth it to, sa kasong to. Salamat. Pero mahaba-haba pang tatakbuhin natin. Oo naman, pero wag mo na munang isipin yun. Okay? O ba? No, kamusta ka ba dyan? Kumakain ka ba dyan 3 beses sa isang araw? Nakaka 2 liters ka ba ng water? Yung steps mo, nagagawa mo ba 10,000 yan? Tapos, pang init dyan sa Hong Kong. Dito ka sa Pilipinas, grabe heat index eh. Focus. Bok, pwede ba? Saka na tayo magkamustahan. Oo naman, Bok. Sensya na, hindi maiwasan na mag-alala kami dito. Naiintindihan ko, salamat sa concern. Okay lang ako. Pero we have a bigger concern na. Okay, I'm listening. Bok, I need you to activate the Lazarus Initiative. Lazarus Initiative? Lazarus Initiative? Mario, mauna na ho ako at magro-ronda pa ako eh. Maraming salamat, Chief. Okay, ako na bahala dito sa gate. Siguro po, nag-aalala po kayo kay Kuya Mikoy, no? Oo naman. Hindi ko alam kumusta na siya. Ako po alam ko. Alam mo, Siyempre naman po may alam ako. Alam niyo kahit confidential information, nakakarating po sa akin. Alam niyo na, perks ng may tatay na Director General ng ahensya. at i-share mo itong info sa akin, ganun ba? Siyempre naman po. Ramdam ko po yung pag-aalala ninyo. Ito nga po pala yung latest. Yung best agent ng ahensya, si Special Agent Alex, lumipad na po papuntang Hong Kong. At na-figure out na po niya kung nasan po si Kuya Mikoy at yung si Kiara Valtrovi. So sa palagay mo mahahanap ni Agent Alex sina Mikoy? Knowing Ate Alex, mukhang posible naman po. Di na po ako magtataka kung right at this moment, nahuli na po silang dalawa. Sana ligtas si Mikoy. Sana nga po. Ano ba yung Lazarus Initiative na yan? Gusto mo talaga malaman about sa Project Lazarus? Siyempre. No, siya. What's the password? Tori-tori? No. Chuva-chuva? Loco-loco?
Loko-loko! Tagal, loko-loko! Pero on a serious note, okay, ang Project Lazarus, ganito siya. Is a mechanism of the state. Ina-activate lang siya kapag kailangan bigyan ng legal protection ang lahat ng mga criminals para labanan ang lahat ng organized crimes. Eh, parang wala naman yan sa Employee Orientation Manual. Top secret na. So yung Project Lazarus, gina-justify niya yung criminal acts ng mga hinuhuli natin? Eh, ano yun? We have to see the bigger picture of this, itong kaso na to. Yung lahat ng mga organized groups all over the world, masyadong complex, masyadong malalim at malawak yung mga networks nila at pati mga connections nila. So imagine, if we can get someone from their side to work for us, that's a big major breakthrough. Parang suntok sa buwan, ganun. Pero kung sakasakali makakakuha tayo ng big fish, ayaw nating hayaan na mawala yung opportunity na yun. Especially kung marami na silang alam at kahit anong undercover natin, hindi natin malalaman. Mismo. Senator, what are you doing? Ito, nag-exercise ako kasi makaka-10,000 steps na ako. Tsaka training ko na rin to. Training? Dahil ba tatakbo ulit kayo sa 2028? Or are you running for a higher position? Good questions, Ben. Wala akong plano. Wala pa. Nagte-training lang ako kasi baka sakaling mapasabak ako. Teka muna. Ba't andito ka? Is it an urgent matter? Yes, Sen. Nagpatawag ng emergency meeting ang GAGO. Tungkol saan? Para sa kaso ng mga Moraviano, they activated the Lazarus Initiative. Senator? Padre? Sir. Agent Shannon. Your Honor. Sir, Your Honor? Senator? Gentlemen, I only have a few minutes. Go ahead, make your case. Please start with the presentation. Thank you for your time, Your Honor. Agent Shannon. Judge, meet our good boy, the lover boy, Mikoy D. Pinagpala. Mikoy has a huge heart. Sa sobrang laki po ng puso niya sa mga taong minamahal niya. Parang lahat ng minamahal niya, kasya lahat doon. Pamilya niya, kapitbahay niya, kaibigan niya, at kaibigan niya. Ngayon nakilala na po natin kung sino ang main character. Mag-proceed na po tayo sa kwento. Para bang pag-aral ni Mikoy ang bunsong kapatid sa Maynila. Hindi nagdalawang isip si Mikoy makipagsapalaran sa ibang bansa bilang OFW. Pero pagdating niya sa Prague, hindi lang magandang opportunity ang naghintay sa kanya, kundi isang napakagandang babae. Si Chiara Valtrovi, half Pinay, half Czech. Masyado po mabilis sa mga pangyayari. Naglakad sila sa buong syudad ng Prague, nagbanding, nag-inuman, at nagtserba-tserba. Tserba? Nag-kiss po, Judge. Alam mo na. Kiss agad? Siyempre po, modern love story tayo eh. At katulad ng napakaraming love stories, hindi naman to susundan o pagkaabangan kung walang conflict. Dahil ito pa lang si Miss Beautiful ay nag-iisang anak ni Victor Valtrovi. Siya ay isang leader ng European Mafia na tinatawag na Moravian. Matagal-tagal na ang minamanmanan ng mga Moraviano. Ito lang kaming nakapag-breakthrough
nung ginawa naming asset si Mikoy. Napapayag niyo si Mikoy na maging asset? In fairness, ang convincing powers niyo, ah. Well, more on desperate powers. I am sorry. I am very desperate, Mr. Pinagpala. Tama ba yung ginawa namin? Of course not. Pero kung wala kaming gagawin, mas maraming inosente ang madadami sa mga krimen na ginagawa ng mga Moravian at ni Victor. Simpleng tao lang kasi si Mikoy. Kung anong tama para sa nakakarami, doon siya papanig. At handa niya gawin ang lahat para sa ikabubuti ng mga mahal niya sa buhay. And in fact, Judge, Mikoy took a bullet for Kiara. Nangyari po ito nang merong isang malaking event ng mga Baltrovi. At pinasok at ginulo sila ng isang lokal na sindikato, ng Sinigang Cartel. At tingin po namin, doon po mas lumalim ang pagmamahalan nilang dalawa. At kung akala nyo na complicated yung love story nila, wait, there's more. Dahil ito palang si Kiara Baltrovi ay hindi lang rich, spoiled, nepo big. Siya pala mismo ang pinakamatinding Moravian. Yes, tama po yun. Kiara is La Fornarina, or the baker's daughter. Bansagan po siya sa pamilya na ito dahil sa kakaibang husay niya sa mga bagay-bagay. And she is the most dangerous of them all. Looking for a kill? Oh, di ba? Nashook ka rin, Judge. Ganyan na ganyan din yung reaction ko nung una. Nung nagkabukingan na nga yung lovebirds, eto na, naghalo yung puti sa dikulot. Major confrontation, major habulan, major barilan. Parang yung scene sa Mr. and Mrs. Smith. Matapos nilang magbarilan at magbakbakan, ang ending, hindi nila kayang mapatay ang isa't isa. Dahil nagmamahalan na pala silang tunay. Di ba? Oo. And this is the point kung saan po tumiwalag ang asset natin, si Mikoy. All about for one great love. And believing that love conquers all, they fled to Hong Kong. Very contrived ang love story ng dalawang yan, ah. Judge, but it gets worse. Oh my goodness. And Special Agent Alex, our best and brightest agent, tracked them in Hong Kong. And successfully, nahuli niya ang lovebirds right in their cage. I've made my case. Na-submit na rin sa korte yung petition. Yung mga higher-ups na ang bahala magdesisyon kung bibigyan ba nila kayo ng immunity. Maraming salamat, Alex, ha. Utong namin sa yung buhay namin. Maraming salamat talaga. At dahil din po na sa paniniwala ng dalawa na lahat ay posible dahil sa pagmamahal, they are asking for immunity. Immunity for something in exchange naman po for a very significant information. Not just for the Moravianos, something bigger than the Moravianos. Something called Concorda. Concorda? Yes, Judge. Eto raw yung matinding enemy na dapat nating paghandaan. Dahil ang plano ng Concorda ay Philippine invasion. I know, right? It sounds like K-pop concert. But no. Dahil itong Concorda ay very capable of destroying everything we have. Kaya nila tayong ibalik sa colonial era. That is why we are here, Your Honor. Join forces, pleading your office to give immunity to Mikoy and Kiara. What happens if
ma-deny yung petition namin. Anong mangyayari sa amin dalawa? Well, gagawin ko lang ang dapat kong gawin. Aarestuhin ko kayo at dadaling ko kayo sa Pilipinas. What about Mama and Papa? If ma-denied ang petition nyo for immunity, for sure, mas mahirap maproteksyonan ng mga magulang mo, Pierre. Especially Victor. Pero pag binigyan naman kami ng immunity, pwede naman natin i-apply sa korte yung kina Tito Victor at Tita Donabel, di ba? Pwede nating subukan, but let's cross the bridge when we get there. For now, we wait. Yung kapalaran nyo munang dalawang abangan natin. All this long presentation and you just ask me to protect this magjowa Kiara and Mikoy? Ang daming urgent matters dito sa bansa natin. Oh no. Are you guys serious? The fate of the country is in your hands, Your Honor. And you think I'm crazy? Ano? May balita na? Wala pa din. Well, how long does it usually take? Depende. Case-to-case basis. Hello? Sabi ko sa'yo, di ba? Lahat posible. Oo na, Mr. Everything is possible. Alex! Anong ginagawa mo? Uy! Kiara! 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 Alex, ano ba? I'm sorry, Mikoy. Kiara, gising! I have no choice. Kailangan ko kayong isuko. Ano? Kiara! Kiara, gising! Kiara! Hello mga kapatid! Ako si Enrique Hill ng A Secret and Proud. Mas lumalalim ang sekreto sa bawat episode. Kaya pa ba? Kung kaya pa, mag-click na sa next video at mag-subscribe na sa TV5 YouTube channel. Let's go! Now na!